ng ating kapatid na SDA. Brother Dino, paki-unmute ng iyong mic. Yes, okay na po. Okay po. Mag-start yan kapag nagsalita ka na. Go ahead. Okay, Brother Levi. Yes po. Kauna-unahan kong tanong sa'yo, para na mas kapakanan ng nagkakarami, sino ba ang tumanggap ayon bang pagbabawal ng mga ng baboy na palatuntunan? Yan ba ay napasama sa kautusan ni Moses? Yes or no? Sa kautusan ni Moses, siyempre pinag-uusapan natin ang dietary law. If you're going to speak... Excuse me po. Objection. Ang linaw po ng tanong niya, categorical, yes or no. So, kailangan po kayong umayon sa rules. Since sinabi niyo kanina, na-agree po kayo sa rules. So, we have to say yes or no or both. Pag wala, next question. Pero pag merong sagot doon sa categorical or both, may explain ng at least 20 seconds. Sige po, yung tanong is categorical. Brother Dino, pwede pakiulit ang stop time? Brother Dino, pakiulit yung tanong, naka-stop time. Okay. Una kong tanong, yun pagbabawal ng baboy, mga palatuntunan tulad ng pagbabawal, no, ng baboy, yun ba ay kasama sa kautusan ni Moses? Yes or no? Yes, kasama. Kapag pinag-usapan natin po ang nomos, kasi malawak yan. Ang entole, tumutukoy sa 10 kautusan. Ang nomos ay malawak. Okay. Yun bang entole? Kanino yan? Sa Diyos ba yan o kay Moses? Sa Diyos. Okay. So sabi mo, Wait lang. yung Brodino, pagbabawal ng palatuntunan ng baboy ay kay Moses. Tanong ko sa iyo. Brother Dino. Brodino, stop time. Meron siyang 20 seconds para sagutin yung kanyang Ay, sorry. ba? Oo. Sige lang, okay lang bro. Walang problema yan. Sige, next question na Brother Dino. Okay, sige. Next question. Di mo na ako magbibigay ng warning. Okay? May Okay lang, wag mo na bigyan ng warning. Kasi wala namang next question eh. Okay. Okay, sige, go ahead. So tanong ko, sabi mo napasama kay Moses yung palatuntunan ng baboy kasi nomos ang sabi mo. So tanggap mo ba ng sinasabi ng Biblia? Merong nasusulat sa Biblia na hindi tayo aaaring ganap sa mga kautusan ni Moses? Yes or no? Yes. Patungkol doon sa nomos. Ay, makinig ka muna. 20 seconds pa ako eh. Yan. Yung nomos at tinutukoy kapatid, napasama dyan yung alin? Yung seremonyal. Kasi malawak dyan. Pero kapag yung salitang entole, hindi yan nawawala. Kaya magpatutunayan ko sa Okay, next question. Okay. Yung sa broma ba? Broma, naka-define ba doon yung ceremonial? Yes or no? Yung broma? Yung broma po ay... Excuse me? Paano mo na? Ano? Okay. Brother Dino, pakiulit mo na ang stop time. Paulit mo na, Brother Dino. Hindi ka naririnig. Pa-unmute mo naman siya. Naku. Paki-unmute. May na yung ano niya, bro. Signal niya. Paki-unmute, bro. Medyo mahina, no? Okay, doon sa broma ba? Doon sa broma kasi sabi mo nomos malawak seremonyal. So tanong ko sa yung sa broma ba? Naka-define ba doon ang seremonyal? Yes or no? No. Yan ay tumutukoy lang kapag broma, tumutukoy lang sa mamlilinis. Kapag sinasabing akatarton, kagaya ng mababasa mo dito sa Aklat ng Gawa, yan ay naka-specific or marurumi. Yun ang sagot. Next question. Okay. Kung mabasa ko ba sa Biblia na sa broma ay naka-define ang ceremonial law, ay tatanggapin mo mali ka? Yes or no? Kaya nga sabi, okay. Sabihin ko ng both. Para ipapaliwanag ko. Okay. Edi babasahin. Okay na, nakasagot ka na no? Na boss. Sige. Sorry. Sige na, next question na kasi kinain mo na yung seconds eh. Okay. Ay, pwede naman ano. So, ito. Sabi mo, boss. So, moderator, babasa ba ako? Okay, pero naka-running time yan. Sige. Babasa ako. Sabi niya, boss, aminin niya na mali siya at aminin niya din daw na hindi siya mali. So, boss, edi basahin ko. Sabi ko dito, broma. Okay, sabi dito, broma. From the base of food, especially ceremonial articles allowed or forbidden by the Jewish law, meats, victuals. Ayan.
Next question. Sabi mo Question? kanina, sabi mo kanina, yun bang turo ng demonyo? Ano yun kapatid, itong lamangkati? Bruma. Okay, broma. Ito ba'y allowed? Allowed lamang ba ito? Yes or no? Allowed, siyempre, allowed yan kainin. Walang aktarton dyan. Kaya hindi yan papabor sa'yo. Okay, allowed. Wala bang may nasusulat na forbidden dito? Forbidden, na ipinagbabawal, yung mga tao. Yung mga tao na nagbabawal. Yung mga okay. So tanong ko sa iyo, yun bang pagkain ng baboy pinagbabawal? Pinagbabawal? Siyempre. Kaya nga hindi kami Okay. kumakain eh. Dito ba sa lamangkate, ang sabi po dito, tumutukoy ba sa pagkain yan? Yes or no? Ikaw dapat magpapatunay yan kapatid kasi ginagamit mo yan sa akin. Wait lang. Objection? Yes or no po yung tanong. Pakisagot lang po ng categorical, naka-stop time. So, pakiulit yung tanong, brother. No? Yun bang lamangkate, pagkain ba yun? Yes or no? Pagkain, No. malamang. Ito yung hinihanda sa mga na mga, halimbawa, mga impil, nag-aalay sa Diyos-Diyosan. Bruma yung inaalay nila. Halimbawa, mga Hudyo rin, bruma rin inaalay nila. Kaya ito, lamangkati na ito, bruma ito. Okay. So dito sa lamangkate na ito sa 1 Timothy chapter 4 verse 3, allowed ba ito? Yes or no? Yes! Bruma nga eh. Kaya nga kami kumakain ng bruma eh. Yung mahirap na tanong. Next question. Okay. Ito ba sa 1 Timothy chapter 4 verse 3, itong broma, allowed ba ito? At saka forbidden? Yes or no? Sabi ko nga, allowed yung bruma. Pero yung nagsasabi dyan na ipinagbabawal, yung forbidden sa translation niyan, yung mga taong nagbabawal, yung mga may aral ng demonyo, sila yun. Sa makatuwid, sabi mo karne ito sa 1 Timothy chapter 4 verse 3, Ano sabi mo yun? karne, Ano kapatid? Ibig sabihin mo dyan, ano yun sabi niya? sabi mo pagkain. Stop time. Makinig po muna. Kasi narinig Kailangan ko mag... po, Mr. Moderator, narinig ko po kasi karne daw, binanggit ko. Okay, ulitin yung tanong, naka-stop time. Sige po, paulit ko po Brother Dino para maintindihan ko po ng maayos, para masagot din po Okay, ng so maayos. ayon sa 1 Timothy chapter 4 verse 3, ang sabi doon ay forbidden, allowed or forbidden. Itong lamangkate, sabi mo kanina, ipagkain. Sa makatuwid, itong kahulugan ng broma na lamangkate nga ay tumutukoy din pala ito sa tao? Yes or no? Walang, no. Hindi ako sumasagot dyan ng yes. Kasi bakit? Yung brew mga kapatid ay, Hello po? alin, mga pwedeng kainin. Ay, stop muna ang time. Para Okay, di ako naririnig, Brother Dino. Narinig mo ko, stop. Brother Dino? Brother Dino, nawawala yung ano niya. Para hindi naman bias. Stop time. Oh, para masagot naman kasi maba pa yung oras niya. 4 minutes pa yan. Budino, hello? Brother Dino, Okay. Ito ba? paulit na lang Check, Brother Dino kasi Ano bang sagot niya? nawala ka kasi kanina. Okay, sabi mo- stop time ko. Okay na. Sabi mo kanina pagkain. Itong sa 1 Timothy chapter 4 verse 3. Sa'yo pagkain yan. So, dito sa pagkain na broma, nakadefine po ito sa makatuwid, pwede pala itong broma sa tao. Hindi ho pwede ang bruma sa tao, kapatid. Ulitin ko yung sagot ko sa iyo. Kasi ang bruma tumutukoy lang sa mga malilinis na hayop. Yung aral ng demonyo ho dyan, yung mga nagbabawal ng pag-aasawa at nagpapalayo na kumain sa lamangkate. Okay, next question. Okay. Sabi mo, broma ito'y pinapayagan na kainin, ano? So, may nakalagay bang definition dito ang forbidden? Yes or no? Wala. Kasi nga ang forbidden dyan, kapatid, nasabing forbidden dyan, yung mga nagbabawal na kumain ng lamangkate. Yun yung aral ng demonyo. Okay, Yung broma na tinutukoy dyan, Okay. is pwede Okay. kainin. Next question na. Okay, kung mabasa ko sa definition ng Greek, yan ay allowed or forbidden, tatanggapin mo mali ka na naman?
Yes or no? Allowed naman talaga ang Allowed naman talaga ang ang broma. Sino ba nagsabi sa'yo hindi allowed? Objection? Objection? Sige po, anong objection? Categorical po ang aking tanong. Okay. Sabi, Pakiulit yung sabi tanong ko, sabi ko, kung mabasa ko dito sa Greek ng broma, ang definition po dito ay allowed or forbidden, tatanggapin niya mali na naman siya. Yes or no? Okay, categorical po, yes or no? Tatanggapin kong mali. Bali, ito po yung ano niya, ito po yung kanyang objection. Opo. Ang sabi niya, kung mabasa daw po niya doon sa meaning or yung meaning ng broma, ang meaning daw doon is may forbidden, mabasa daw niya yung forbidden doon sa meaning ng sabi niya, ay tatanggapin mo po ba daw na mali ka? Yes or no? Yun po yung kanyang tanong. So ano po yung counter-objection? Mabasa niya po yung salitang forbidden. Opo. Aminin daw ninyo na mali kayo, yes or no? Sabi niya. Ano po yung counter-objection niya? Ang ano ko po sa kanya, ang sagot ko po sa kanya. Hindi po, ano pong counter-objection niyo doon sa kanyang tanong? Kasi nagsasabi siya ng pinapatanggap kanya kung aamin mo ba daw mali ka or yes or no. Kung mabasa niya yung salitang forbidden doon sa meaning ng broma. So, may counter-objection ka ba doon sa kanyang tanong? Yung halimbawa forbidden yung salitang broma. Yung forbidden mababasa daw niya doon sa meaning. Forbidden yung broma. Oo. Natukoy niya. Anong counter-objection niyo? Pwedeng sagot naman vote. May sinabi diyan vote. Vote ang sagot ko. Okay, Brother Dino. Ang sagot daw po niya is both. Meron daw forbidden dyan or wala. Basta both yung kanya sagot. So, I decide to next question, Brother Dino. Okay, both po ang sagot So sa makatuwid, kapatid, sa makatuwid kapatid, pumapayag ka na ngayon na pwede makain yung forbidden ng Diyos? Yes or no? Ayon sa broma? Yes or no? No. Okay. Kasi bakit? Ganito. Kasi meron ka kasing gagamitin dyan ng mga Nawala ang paliwanag signal ko. na ang broma na definition, sa yung definition lang din na pwedeng kainin. Hindi pwedeng kainin. Okay, thank you. Next question. Okay. Next question. Sabi mo kanina, ipinagbabawal ng Diyos kainin ang baboy. So tanong ko sa iyo, sabi sa 1 Timothy dito ako kukuha. Walang anumang nakakahawa sa tao yung pumapasok sa kanyang bibig, no? Dito ako kukuha. So tanong ko sa iyo, yun bang tigmala puspuro kalaking karne ng baboy, kasya ba yan sa bibig ng tao? Yes or no? Ano daw? Ulit nga? Stop time. Stop time. Okay, ulit, Brother Dino. Stop time. Okay. Yun bang karne ng baboy na sinlaki ng puspuro? No? Ayan. Kasya ba yan sa bibig ng tao? Yes or no? Okay, sagot po. Okay. Malamang namang hindi. Kalit-liit niya. Bakit ano ba? Papanig ba yun sa'yo? Okay. Okay, next question. Brother Dino, next question. Stop time muna, wala siya. Stop time muna. Muli na paka-check mo yung signal Okay. mo. Okay. Oo Next nga, question. ma'am. No, okay. Sabi mo, kasya. So tanong ko sa iyo, makakapasok ba yan sa bibig? Yes or no? Makakapasok sa bibig. Makakapasok kung ipapasok. Kasi yung salita kasi ginamit doon, pumasok, hindi ipinasok. Kapag inilagay mo sa bibig mo, ang tawag doon ipinasok, hindi pumapasok. Okay. Okay. Okay, next question. Tanggap mo ba yung pumasok sa bibig ay hindi nakakahawa sa kanya? Yes or no? Ano lang? At saka hindi naman karne yan. Kasi bakit? Categorize po. Categorical. Sige, Opo. ulitin mo. Narinig ko yung sagot niya is malamang. Maybe it refers to yes. Paulit na lang yung tanong. Sagutin ko siya. Sige po. Sige po din yun. Okay, ulit. Okay. Tanggap mo ba na yung pumapasok sa bibig ng tao ay hindi nakakahawa sa kanya? Yes or no? Yes. Kasi bakit? Bakit ako nagsasabing yes? Kasi yung pumapasok hindi hinahawakan, hindi katulad ng karne. Kapag karne, sinasandok mo yun doon sa kutsara, ilalagay sa bibig. Ang sinasabi doon, yun ay tawag doon ipinasok, hindi pumapasok. Kaya yung pumasok, hindi hinahawakan. Hindi karne yun. Okay, next question. Okay, next question.
Tanong ko sa'yo dito sa sulat ni Ellen G. White. No. Tama ba dito na allowed kumain ng baboy at mga Sa unhealthy kapanahon na nila. food? Yes or no? Yes, sa kapanahon po nila, noong 1863. Kung mabasa ko ngayon, 1885, tatanggapin mo Wait lang, din? wait lang po. Rodino, wait lang po. Sumasagot pa po siya ng sumasagot pa po siya. Brother, Levi, pakitapusin mo yung sagot mo kasi para maganda naman po yung daloy natin. Sige po. Okay. 1863, meron pa sa baba pa niyan eh. Sa mga 40s, kumakain siya. 1863, kumain din siya. Kahit sa mga sa 1880s, kumakain pa rin siya. Bakit? Hindi pa ho nila alam na bawal yan. Patutunayan ko yan sa iyo. Okay? Next question. Okay. So tanggap mo ba ang pangitain kay Ellen G. White tungkol sa kalusugan ay dumating ay 1863? Yes or Yes, no? tanggap. Tanggap po. Yes po. Kasi meron po yan talaga mababasa, kapatid. 1863 nga, sabi ko nga sa kanya, meron naman talaga. At nung panahon pa nga yan, kumakain. Dagdagat pa nga ang article. Okay. So sa makatuwid, 1863, alam na niya na bawal pala yan sa Panginoon. Kasi pangitain. Yes or no? Hindi pa niya alam na bawal yan, kapatid. Ang sa kanila, 1863, ipinagbabawal ng kumain ng mga alin, ng mga karne. Pero sila, kumakain pa sila noon kasi nga ang mga pastor noon ng Seventh-day Adventist, namamatay yung karamihan dahil sa pagkain ng mga Time. Okay, time na po. Okay. Okay, time na po. Thank you so much. Maraming salamat po sa yung pagtanong-sagot. So ngayon, sa second stud ng ating affirmative ay meron siyang 15 minutes para sa kanya sa second stand, rebuttal. Brother Dino, i-start ang iyong time. May salita ka. Okay, no? Sa ulitin po mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikisama sa aming magandang usapin. Unang-una mga kapatid, ako yung nagtitindig. Ang gawain po ng ating kausap ay i-refute po ang aking tinitindig, no? Wala po mga kapatid, kung inyo yung pansinin, kung balikan nyo ang buong video namin mula kanina, walang refutations. Walang refutation, wala ngang may naitindig no? Naubos lang yung time niya doon sa pamimersonal. Kaya nga natawa ito si Brother Shinker no? So ganun pa man mga kapatid, sa cross-examination, kung ating babalikan, umamin, nahuli natin. No? Nahuli. Dito pala sa Broma, ay hindi niya pala alam ito Ito ay allowed or forbidden. Sa Panginoon kasi mga kapatid, no? Pinagbabawal niya noon o pinapayagang kainin. Dito na sa Bagong Tipan, lahat ay pwede. Lahat ay pwede. Bakit? Allowed or forbidden. Kaya nga, yung tumututol dyan, aral ng demonyo Tanong ko sa kanya kanina, yun bang parang pusporo ng karni ng baboy, kasya ba sa bibig? Kasya. Yan ba'y pupasok sa bibig? Kung ipinasok daw, ibang tanong, ibang sagot. So, makakapasok. So, sabi ko, tanggap mo ba na yung makapasok sa bibig mo ay hindi makaparumi? Ayon, no? Ayon sa nasusulat diyan sa Biblia, ayon sa kanya, ayos tanggap niya. Hindi, nakita na, no? Masyadong exaggerated, namimersonal Sabi niya sabi niya pa sa akin kanina, tanungin daw niya ako mamaya ng letra por letra. Walang problema, no? Tapos sabi niya pa kanina, kaya sa kanya pa galing, sabi niya mga ethics daw. Dapat magalingan ko daw sa pag-aralan ko palalo sa sabi niya kanina, ethics at more on philosophy, no? Ako pang tinuruan, no? Pero sa kanyang pagtatanong sa akin kanina mga kapatid, walang may naipuntos. No, walang may naipuntos sa aking itinindig. No, nakikita ho natin na wala talaga siyang may napatunayan. Matibay po ang ating tinitindigan po mga kapatid. No? At dito kay Ellen G. White, payag ba siya dito? Payag. Akalain mo, 1863, June 5, 1863, dumating yung pangitain kay Ellen G. White. Mababasa yan Saan ba mababasa yan? Dito sa, ito tingnan natin, may hawak ako
Ito. Dito. Noong 1863, okay. Sa taong natanggap ni White, sabi dito, sa taong natanggap ni White, natanggap noong 1863, ang Seventh-day Adventist Church ay naitatag at 2 dekada na ang lumipas mula nung orihinal na hinulaang pitsas ni William Miller para sa abyento at katapusan ng mundo. Sa taong natanggap ni White ang kanyang unang pangitain na may kaugnayan sa kalusugan noong Hunyo 5, 1863. Natanggap niya na pala dito June 5, 1863, mga kapatid, no? Pero itinuro niya dito sa The Review and Herald July 14, 1885, no? Pansinin, no? Pansinin mabuti. Alam mo na pala, dumating ng pangitain na bawal palang baboy, pero bakit kumakain ka pa? No? Dumating na, kumakain ka pa? Ano ba namang pag-iisip? Ito talaga, Brother Liv, yung dapat unawain mo kung nakakaunawa ka talaga sa sulat ni Ellen White. No? Tapos, itinuro niya pa 1885. 1863 dumating ang pangitain, itinuro 1885, mga kapatid. So ngayon, dito sa Isaiah, napakahulugan lang naman nila based sa kanilang interpretation. Maimpyerno daw, hahatulan daw yung kumakain ng baboy. Ayan. Ede, lalabas doon, kung totoo nga, based sa kanila, ede lalabas doon, pinahamak ni Ellen G. White yung lahat ng nakabasa ng kanyang sulat. Hahatulan yun lahat. Kasi, ipinakain niya pa yung mga unhealthful food, no? At saka, ano pa dito? Yung baboy. Dito pala makikita na matibay ang ating tinitindigan. Walang may naisira sa ating tema, mga kapatid. Dito daw sabi niya kanina, mag-antay daw ako sa mga tanong niya. Sige, antayin ko yan, kapatid. No? Tulad dito sabi ko, yun bang baboy o palatuntunan? Tanggap mo bang kay Moses yan? Yes or no? Sabi ko sa kanya. Sagot niya, yes. Tanggap niya. So, ang follow-up ko na tanong sa kanya, so tanggap mo ba na hindi tayo aariing ganap sa mga kautusan ni Moses? Yes or no? Yes din daw. Hindi tayo aaring gaganap doon. No? Wala na tayo doon. Kaya nga, ayon kay Kristo dito sa Colossus, palatuntunan kasi yun eh. Inulit ko lang kanina eh. Kaya yung kautusan, dumating yung kay Moses, kapatid na Levi. No? Kaya yung sa Malakias chapter 4 verse 4, mga kapatid, nabasa ko na kanina, basahin natin ulit para makuha ni Brother Levi, ano? Ito. Walang bearing po ang kanyang tindig, no? Malakias chapter 4 verse 4. Pasalamat ka ngayon, Brother Levi, ano? Ako yung nakausap mo. Hindi yung ibang debatidor na sinasabi mo, no? Ako yung nakausap mo. Hindi ka lang matuto ngayon. Ikaw yung magbaptis ngayon. Hindi ako mag-SDA. Chapter 4 verse 4. Alalahanin ninyo ang kautosan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at mga, sabi dito, kahatulan. 16. Tingnan ko nga itong sa 16 sa Luke, sa Colossians chapter 2:16. Kasi sabi niya kanina, mali daw ako dito eh. Siya daw ang tamang interpretasyon. Tingnan natin, no? Colossians 2:16. Ito. Sabi po dito, maliwanag eh. Simulan natin sa 14. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan. Mga, ito ba'y palatuntunan ba yung kay Moses? Yes, palatuntunan po yan. Kaya ang sabi dito, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. Ayan. 15. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag sa kahihiyan na nagtatagumpay siya sa kanila. Sa bagay na ito yung i-refute mo mamaya, brother. No, Libby? Sino man
nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain. Broma po ito. O sa pag-iinom. Palatuntunan pala itong sinasabing ito eh. Tungkol sa pagkain. Tungkol sa kapistahan o bagong buwan. Pati pang sabat ninyo. No? 17. Na isang anino ng mga bagay na nagsidating. Ngunit ang katawan kay Kristo. Ayan. Kaya ang sabi dito, ituloy ko na dito pagbasa. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamagitan ng kusang pagpakababa at pagsamba sa mga anghel na tili ang mga bagay, wala na po itong bearing ano. So, dito yung tanong na ang sabi niya pa sa akin kanina, masyado daw akong maanghang. Okay, nakuhaan ko ito eh. Huwag naman masyadong brother Lebe, no? Pamimersonal, direct pamimersonal ano. Dito sa Acts 10:14, no? Pinuntahan niya dito kanina ang tungkol sa doon kay Pedro. 10, 11, simulan natin sa 11 to 17, 15 lang. Okay. Ang sabi po dito kay Pedro, at nakita niyang bukas ang langit at may isang sisid lang bumaba gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumaba sa lupa. Na doon naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. So sabi niya, saan daw ang isda dito? Ang sabi niya kay Inina, saan bang isda dito? Ito kapatid, pinakita ng Panginoon kay Pedro. No? Pinakita niya ito. Pero di kumong doon sa dagat, hindi ba kaya ng Diyos yun linisin? Linisin. Ang interpretasyon at pinapalabas kanina po mga kapatid, kung nilinis na ng Diyos ang walang kaliskis, edi sana magkaroon na ng kaliskis. Abay, natawa ako dito bigla. Saan ka nakakita? Nilinis na nga, magkaroon pa ng kaliskis. Ha? Sa amin kasi, Brother Leve, pag nilinis namin yung isda, tinatanggalan namin ng kaliskis. Sa inyo naman, pag nilinis, lagyan ng kaliskis. Nakakatuwa namang joke yan. Yan talaga dito talaga ako nakasumpong ng debating. Nakakatuwa. Okay? At na ako sa inyo, no? Mag-isip. Bakit hindi kaya ng Diyos ninyo linisin? No? Ang mga maruruming hayop. At yung broma, hindi mo pa alam na yung broma ay pinapayagan man at hindi pinapayagan, pwede na. Kaya wag nga tayo maghatulan. Basahin natin Roma. Wag na sa Roma, no? Para may bago. Sabi doon sa palatuntunan ni Moses, ibalik ko doon. No? Dito tayo sa 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9. 20 to 21. Ganito ang ating mababasa. Simulan ko na lang siguro sa 19, Sapagkat bagaman ako ay malaya, sabi ni Pablo, sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y mahikayat ng lalong marami. 20. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya na sa ilalim ng kautusan, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. 21. Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang walang kautusan. Ito pala si Pablo ay hindi na ilalim sa kautusan ni Moses. Alin yung kautusan ni Moses? Yung mga palatuntunan nga, Brother Levi. Yung mga ngaral sa hintil na si Pablo ay wala na doon, kundi nasa kautusan ni Kristo. Kaya nga si Kristo walang pinagbabawal dito sa tao na turo no? Wala siyang turo dito. Uy, wag ninyong kainin 'yan. Yung broma, wag ninyong kainin. Ay yung pinagbabawal. Kasi yung pag sinabi pong broma, allowed.
or forbidden. Dalawa pong kahulugan dyan, hindi lamang allowed. Yan dapat natin maalaman dito. Napakasimple lang naman unawain yan eh. No? Ito pa. Ang sabi pa dito kanina, sa 1 Timothy chapter 4 verse 3, tanggap mo ba? Yun bang lamang kati pagkain yan? Yes or no? Yes. So, yun bang pagkain dyan? Ano yan? Sabi niya daw dito, allowed lamang. Yung pinapayagan malinis. So sabi ko, tama bang nasusulat dyan? No? Nakasama din yung forbidden? No. Kung mabasa ko, sabi ko sa kanya kanina, na mayroong forbidden yan, tatanggapin mo? Hindi. Ayan, hindi na. Yung hamon ko, ayaw na. Kasi mababasa. Ito, basahin ko. 1 Timothy chapter 4. Basahin ko. Sabayan mo ako, Brother Levi, no? Kung meron ka diyang Greek Bible. No? Ito, 1 Timothy. Ako kasi hindi ko dinadaan yan sa pasigaw-sigaw, mga kapatid eh. No? Idaan natin sa katotohanan. At i-refute mo ito, brother, ano itong tindig ko, Brother Levi, i-refute mo lahat ito. At itindig mo yung tama. Wala kong may na ano eh. Ito. Neither give 1 Timothy chapter 4 verse 3. Ito mga kapatid, abstain from meats. Itong meats, tingnan mo, ang Greek niya dito ay 1033, no? Broma. From the base of food, especially ceremonial articles, allowed or forbidden by the Jews. Sabi niya pa kanina, walang ceremonial. Meron akong nabasang ceremonial. Time na po. Okay. Okay, time na. Maraming salamat, Brother Dino. So ngayon sa panghuling cross-examination ng ating kapatid na magagaling sa Seventh Adventist, mag-umpisa ang kanyang oras pag siya ay nagsalita na. Sorry, excuse me. Go ahead, Bro Levi. Nakamute po kayo? Hindi ko may rinig. Paki-unmute. Ready ka na, Brother Dino? Yes po. Okay. Unang tanong ko sa iyo. Ano ba ang patutunayan mo sa akin ngayon? Nilinis na ang mga karumaldumal sa lumang tipan o hindi pa nilinis? Hindi ganyan, bro. No, hindi ganyan. Bakit iba yung tema eh? Excuse me po. Moderator. Categorical po yung kanyang tanong. Nilinis na or hindi pa nilinis, yun po yung kanyang tanong. So, kailangan po tayo sumagot doon. Naka-stop time. Mag-object ako dyan. Sige po, ano po objection? Bakit ako mag-object niyan? No. Hindi ko muna nag-object ko, hindi ko masagot ha. Ito yung sa akin. Kasi hindi yan ang tema eh. Hindi yan ang tinitindigan ko, brother. Kaya wag mong itanong ang hindi ko tinitindigan. No? Sabi doon, papatunayan ko yung sa lumang tipan na pinagbabawal ay nilinis na at pwede nang kainin sa bagong tipan. Yan po yan ang aking tinitindigan at natindigan ko. Yan. Okay, meron kang counter-objection? Counter-objection, moderator. Nasa pangalawang stand na tayo, tama po ba? Opo. At ayon sa ating napagkasunduan dito, kasi ako meron akong copy dito eh. Sabi dito, sa unang tindig, ang itatanong lamang ay ayon lang sa tinindig. At sa rebuttal stand ay maaari nang magtanong ng kahit anong tanong, nilatag man o hindi, basta't naaayon sa paksang pinag-uusapan. Kasi ang paksang pinag-uusapan ho namin dito, patutunayan niya sa akin na ang mga karumaldumal sa lumang tipan ay nilinis na sa panahon at pwede na kainin. Okay, nagets ko yung point. So, ang decision ko sana is para i-clear ulit, mag-question po kayo ulit. Mag-stop time po siya. Okay. Ang tanong ko sa kanya, ganito, ano ba ang patutunayan niya sa akin? Nilinis na ba ito o hindi pa nilinis? Ayan. Nilinis na. Tinanggal mo na yung lumang tipan. No? Nilinis na bro sa bagong tipan. Kasi yan ang aking tinitindigan. Papatunayan ko na ang pinagbabawal na pagkain sa lumang tipan ay maaari ng kainin sa bagong tipan.
Okay po. Ayan. Yan po Next tinitindigan. question. Next question. Sabi doon, pwede nang kainin ng mga Kristiyano. Ngayon, tanong ko sa kanya, dito sa Bible, sa New Testament, sinong hintil ang kumain ng baboy? Sino ang kauna-unahang hintil kumain ng baboy? Kasi Okay po, karamang sagot yung po. baboy. Sagot po. Hindi no? Nawawala signal ko. Stop time. Lilipat Stop lang ako. time. Stop time ko lang. Sabi ko okay ka na. Okay na bro, naglipat na ako. Pakiulit yung question mo bro. O di niya na nakuha. Okay. Stop time ka. Uulitin ko po yung tanong. Ang tanong ko po ganito. Sa lumang tipan, kasi patutunayan mo sa akin, pwede nang kainin ng mga Kristiyano. Dito sa bagong tipan, sino ang kauna-unahang Kristiyanong kumain ng baboy? Wala Sagot tayong po. minabasa na Kristiyano dyan na kauna-unahang kumain ng baboy. Ngunit yung tinitindigan natin ay itinuro na pwede na. No? Pwede nang kainin. Kaya nga ako kumakain na eh. Christian din ako. Kaya next question. Next question. Sino po yung sinasabi nyo itinuro na pwedeng kainin? Sino po? Si Pablo. Mababasa nga natin yan kanina sa Roma. Mababasa din natin sa Timothy. Sulat ni Pablo yan kay Timothy. Yan. Okay. Next question. Ang tanong. Doon sa aklat ng Timothy, meron bang itinuro si Pablo doon na pwedeng kainin ng baboy? Meron. Kaya nga pinagbabawal na ng demonyo eh. Pinagbabawal din ng SDA. Meron. First Timothy, turo yan eh. Yan. Saan po doon? Basahin niyo po yung baboy doon sa Timothy. First Basahin niyo Timothy. First Timothy chapter 2, verse 3. Ang sabi po dito. Basahin ko ha. Ano ba, nakakat ba yung time, brother? Oh, So, nakaraning- utos yan eh. Nakaraning time po tayo. Nakaraning time po yan. Utos kasi yan eh. So, tanong lang yung kailangan. Oo. Putol yung aking sagot mamaya pag next question ah. Okay po. So magkasundo kayo kung gusto niyo putulin or ano kasi nakabata yan sa inyo, nakaraning time tayo. Kailangan magkasundo muna kayo para papayag din ako. Oo, Si running stop time. time muna. Basahin mo man yan o hindi, sumagot ka. Dapat running time talaga yan. Si running time pinag-usapan natin. Hindi matapos yung pagbasa ko mamaya. Okay lang? Okay nga, ibig ko sabihin, para maano ninyo, ma-cope up ninyo lahat, magkasundo talaga kayo. Kahit Oo. ang rules ninyo is running time, pwede kayong magkasundo instantly na sige, pambigyan natin, i-type up natin, iabot natin sa moderators. Pwede po yun. So, stop time ko muna. Mahaba ba? Ay, isang text lang naman yan. Okay, naka-stop time ako ha. Sige, stop time mo na. Sige. Basahin mo. Okay, Okay po. babasahin. First Timothy chapter 4, mga kapatid, eto. First Timothy chapter 4, verse 3. Ang sabi po dito, no, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-utos na lumayo sa lamangkati, no? Itong lamangkati, utos po ito eh. Kaya nga pinagbabawal ng demonyo, no? Okay, So, ito. ang role lang po is magbabasa. I think yun lang, babasahin lang. Okay. Oo. Ang So, paliwanag natanong. siguro mamaya na lang. Sige po, next question. Gusto po na tanong, saan po doon ang ipinagbabawal ang baboy? Ay, saan po dito na pwedeng kainin ng baboy? Ito definition ng broma. Broma, ang sabi po dito ay forbidden. Ayon sa Leviticus 11, pinagbabawal ang baboy. Kaya included po dyan, kapatid. Next question. Hindi. Next question. Ang tanong ko po sa kanya, dito po sa kanya binasa, sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 4. Saan po doon yung baboy? Sagot po. Doon nga sa definition na forbidden. Kaya nga payag si Ellen G. White dito eh. Wait lang po. Sige po. Ano po ang objection? Hindi ko po tinanong yung definition. Tinanong ko po sa kanya dito sa talata. Sabi ko nga sa kanya, saan doon? Yeah, kaya nga po. So kahit ano po yung sagot niya, pwede po siya sumagot na kahit ano, gustuhin niyo man o hindi, nasa kanya po 'yon. As long as hindi nakakategorical doon ang tanong. Kung malibaw sasabihin po ninyo, nababasa ba diyan yung salitang baboy o hindi nababasa, pwede siya mamili. Sasagot talaga siya dapat kasi may warning siya pag di siya sasagot. Pero since wala naman akong narinig categorical, Counter objection. kahit ano po yung sagot niya, pwede po yun. Sige po, ano po yung counter objection? Rodin? Hindi po categorize yung tanong, no? At wala din po Yeah. sinabi na bawal doon ang definition. Kasi nga maliwanag yung sagot ko eh. Yeah. Yun nga po. Ibig ko sabihin, wala akong narinig categorical, so ang maging rule natin dyan, anything goes ang sagot. So, ngayon, para smooth tayo, pakilinaw yung tanong, paki-categorical kung hanggat maaari,
para sagutin po ng categorical din. Sige bro, pakiyan. Categorical ko na lang po, Mr. Opo. Moderator. Sige po. Saan po yung salitang baboy doon? Salitang baboy. Wala pong may mabasa na salita. Word for word ba hinanap mo, brother Levi? Levi? Yes po. Yes po. Wala pong word for word. Pero po sa definition dito ng broma ay forbidden. At yung baboy ay forbidden. Included po dito. Payag nga si Ellen G. White dito eh. Sa ano ba dito? Sa Herald. Okay. Payag siya dito. Next question. Next question. Okay. Sabi mo, payag si Ellen White diyan sa aklat ng unang Timoteo. Saan yung quotation ni Ellen White na payag siya diyan sa aklat ng unang Timoteo? Sagot po. Ito. Dito na. Oo. Sagot ko dito. Sa The Review and Herald, Mr. July Moderator, 14, Mr. Moderator, 1885. Yes po, yes po, yes po. Ano po yun? Sagit mo na ano ha. Sorry Brother Dino ha. Ang tanong ko po sa iyo, ganito. Para kaklaruhin ko lang. Kasi sabi mo kasi payag si Ellen White diyan sa Timoteo. Ayun, nasabi ko, nasaan yung statement ni Ellen White na payag siya diyan sa Timoteo? Oo. Ito na. Sasagot nga po siya. Anything goes na po yung sagot niya. Kasulan mo categorical dyan. Sige po. Pinaklaro ko lang po. Go ahead, sagot po. Anything. Ito, kasi dyan sa 1 Timothy, pinagbabawal yung lamangkate, yung baboy na sinasabi ko na forbidden. Dito sa sulat na Ellen G. White, The Review and the Herald, July 14, 1885, paragraph 14, sabi po dito, children are allowed to eat flesh meats, spices, butter, cheese, pork. Aba, maliwanag. Ang sarap daw. Okay. Okay po. Next question. Sabi ko po, itong tanong ko, saan po yung statement na payag si Ellen White diyan sa Timoteo? Quotation. Innotation niya yung Timoteo. Aklat ng unang Timoteo 1, kapitulo 4 hanggang patuloy. Ito na nga sa The Review and Herald, July 14, 1885, paragraph 14. Okay, excuse me. Hira. Section. Yung quotation po ang hinahanap ko sa aklat ng Timoteo. Nasaan po? Pakita ninyo. Na Ito Again. na nga. Again, hanggat hindi po yan categorical, kahit anong sagot po niya, gustuhin mo natin sa hindi, basta sagot niya po yun. Yun po yun. Yun po yung rule natin. Maliban po na i-categorical niyo po kung letra por letra ba gusto ninyo, sasagot po siya ng letra por letra. Kung wala namang letra por letra ng order, pwede po siyang sumagot na kahit ano. Yun po yung pinaka-rule talaga natin dito. Para hindi po ma-interrupt na ma-interrupt yung sasagot. Sige po, pakilinaw po muna yung tanong. Letra por letra, hanapin ko ngayon ha. Letra por letra, ibigay mo sa akin ang statement ni Ellen White na nag-quotation siya dyan sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 4, 1 hanggang patuloy. Okay, ito. Sagot po. The Review and Herald, July 14, 1885, paragraph 14. Children are allowed to eat flesh meats. Ayan na. Spices, butter, cheese, pork. Baboy na nga yan. Ayaw mo pa talaga. Pinagbabawal ng lamangkate yan. Forbidden. Okay, Baboy next yan. question. Next question. Question. May nabasa ka ba dyan na nag-quote siya sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 4, talatang 1, letra por letra, dyan sa Review and Herald? Wala nga. Wala tayong mababasa dyan, no? Na binanggit yung talata dito. Kasi nga hindi talata ito. Quote nga ito. No? Kasi kung banggitin niya doon, ma-discourage ka kasi nga sa demonyo pinapaniwalaan mo. Yung kay Ellen G. White, nagsasabi to ng totoo tungkol sa baboy. Ayaw mo lang tanggapin eh. Sige, next Okay, question. next question. Next question po. Ginagamit mo ang aklat ng Gawa, kapitulo 10, ang talatay 1, bilang patunay na pwede nang kainin ito ng mga Kristiyano. Tama po ba ako o mali? Diyan ka tumama, bro. Diyan ka tumama sa lahat mong tanong at sagot kanina. Okay. Next question. Next question. Tanong ko sa iyo. Pasagot na lang po yung tanong ko. Hindi ka pa sumagot eh. Okay, next question na lang. Ilan na lang sa next question. Stop time. Hindi mo narinig sagot ko? Yun na yung sagot ata niya. Oo. Paki-next question na lang. Okay. Stop time. Next question ko sa iyo. Paulit na lang ng talata. Oh. Okay, go ahead. Next question ko sa iyo. Sa aklat ng Gawa 10:11, doon pa rin. Sino ang unang-unang hintil na pwedeng na kumain ng karumal-dumal? Na inaakala mong na pwede nang malinis, pwede nang kainin sa panahon ng Kristiyano? Kauna-unahang hintil. Yung mga ninuno namin, kauna-unahang hintil kumain ng baboy. Mr. Moderator, tinatanong ko po siya sa aklat ng Gawa. Okay. Sagot lang po.
Doon po Yun siya na po, magbe-base. yun na po kasi yung sagot niya eh, kapatid. Oo. Yun na yung sagot niya. Kailangan di po tayo makikialam ng sagot. Kung ano po yung sagot niya, yun na po Okay, yung sagot sige. niya. Ang sa atin dito, para kung ano yung gusto niyong sagot na isagot niya, i-categorical niyo talaga para mahuli niyo siya doon. Kasi mayroon nga tayong rule na categorical rule para makuha talaga natin yung anong gustong sagot natin. So wala naman kasing categorical, so I decided to hayaan ko lang yung sagot kasi wala namang Okay. rule na categorical. Sumasang-ayon ka ba na itong mga nasa kumot ay malinis na? Tama o sangayon ka ba o hindi? Ay sabi doon, oo, sa ngayon ako bro, live no. Pero di kumo yung ibang wala sa kumot ay hindi malinis. Malinis din, ikaw ba naman eh. Kaya nga makakain na eh. Bawat gumagalaw, ang sabi sa Genesis chapter 9 verse Okay. 3, Next maaaring yung question po. kainin. Next question. Sumasang-ayon ka na pwede nang kainin. Ito. Ngayon, basahan mo ko letra por letra dito sa aklat ng gawa. Sino ang kumain ng hintil ng karumal-dumal? Okay po. Okay. Sagot. Wala pa pong may kumain diyan kasi nga na-reveal pa lang. Ikaw ba naman? Wala pa. Na-reveal pa lang kay Pedro, kapatid. Kakainin pa lang, hindi pa kumain. Kakainin pa lang. Yan dapat mo nawaan natin Okay. kung nag-aaral tayo ng context. Yan. Okay. Next question. Okay. Sige. Doon sa aklat ng Marcos, sabi mo kanina, yung kasing laki ng posporo ang laman ng baboy, makakapasok ba? Ngayon, tanong ko sa iyo, i-define mo sa akin ang kaibahan ng pumasok sa ipinapasok. Eto, na? Ang pumasok, ibig sabihin nun, napasok mo na rin. Meron din pumasok na actual, alangan naman pasukin ng baboy yung bibig mo ng buo. Wasak yung bibig mo, no? Pero karne ng baboy, makakapasok yan o pumasok. Kasi pinasok mo, natural, pumasok. Okay, Ayan. next question. Okay. Pwede bang i-stop yung time? Kagaya ng Okay, ginawa sige ko sa po. kanya, Sige po. babasahin ko Stop yung time. aklat ng Marcos. Okay, naka-stop time. Go ahead. Okay lang ba, Brother Dino? Babasahin lang po yan na hindi po magpapaliwanag para tuloy po. Babasahin ko lang po. Babasahin ko lang po. Opo, sige po. Go ahead. Ang sabi dito, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Okay, open po yung oras. Sige po. Tanong Next question dito. po. Tanong, yung pumapasok ba, hinahawakan, hindi? Meron din naman, hindi at hinahawakan. Boss po, boss na lang sagot ko. Okay. Sunod na tanong, yung ipinapasok po, na sinasabi niyo pinaniwalaan na pwede nang kainin, yung baboy, pinapasok, hinahawakan po ba o hindi? Boss Yung din po. salitang ipinapasok, Boss. Explanation po, 20 seconds. Okay. Hinahawakan, no? Hinahawakan pag ipapasok, pero pag pumasok, alang hawakan mo pa doon sa loob. Kinakain na yan. Kaya nga lumalabas sa daanan ng dumi at hindi po nakakahawa, no, sa tao 'yon, sapagkat ang nakakahawa yung sa puso ng gagaling, Okay. Brother Levy. Next question. Okay? okay. Susunod na tanong, yung dumadaanan mo sa dumi, nung kasabi mo ipinapasok na, yung nadumi na siya, ano yun ba ay yung pagkain niya, yung kinain ba niya, yun ba ay bruma? Oo, Okay, go sagot. kasama po ng broma doon. Kasi nga kahit ano ngang ipasok kasama doon, kapatid. No? Forbidden or allowed. Kasama po yan. Lahat ng pumapasok nga sa bibig mo, hindi nakakahawa nga eh. Okay. Kaya nga inamin mo Next kanina, question. kasya yung baboy just bibig mo. Okay. Next question. Okay. Susunod na tanong, next question. Dito sa aklat ng Marcos pa rin, Kapitulo 7, ang talatay 2, sa patuloy ginagamit niya ito. Ngayon, nung kumain ang mga alagad, anong kinain nila? Akatarton o bruma? Boss, Explain. Next Okay. question po. akatarton Ay, o sige. broma? Okay. Akatarton o broma? Mababasa din naman ang akatarton dyan sa taas. Mababasa dito sa baba yung broma. Okay, Kapatid. time na po tayo. Okay. Okay. Okay, maraming salamat po sa inyong mainit na tanungan. So sa final stud ni Brother Levy, meron siyang 10 minutes, no? Reset natin. So, Ay, 10 minutes. conclusion na to, bro. Tama ba? Hindi pa, mayroon ka pang stud kasi si Dino mag-second question Ay, pa. 15. 15 na tayo. 15. Sorry.
15 pala. Ano kasi conclusion na. O, puti, nabantayan nyo. Sorry. Okay, Brother Levi, 15 minutes para sa yung second stand. Go ahead, bro. Sagit lang bro, sagit lang. Sige lang. Sino yung- Sige. Okay. Sabi ka lang ha kung ano. Oo, sagit lang. Sino yun? Okay. Okay na bro? Opo, sige po. Sige po. Magandang hapong muli po mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat talaga sa isang pagkakataon talaga na mayroong ganitong pagpaklaro, paglilinaw. Kasi bakit? Kinakailangan po kasi nating mapagtanto at mapag-isip-isip, mapagtimbang-timbang kung sino yung mayroong mas matibay na pundasyon na pinagkukunan. Hindi lang po yung hindi lang po yung pansariling perspective ng tao. Okay? Ngayon, dito po sa aklat ng pati pala kanina doon sa pagtayo ko ng first stand, ay sabi niya wala daw akong naitayo. Ano bang trabaho ng negative? Tagatibag, hindi tagatayo. Yun kapatid. Yun. Hindi tagatayo ang negative. Tagatibag. Kaya nga tinitibag kita eh. Tinitibag ko yung mali mong paliliwanag. Yan. Kasi nga, sayang talaga. Sayang yung oras, sayang yung panahon, buhay at lakas kung nasa mali tayo. Ngayon, dito ka mag-aabang ng stand ko. Sa rebuttal, kasi rebuttal ito eh. Dito ka mag-abang. Hindi yung pupunain mo yung sa una. Yan ang kapatid, rules ng debater. Okay? Ano ba? Bakit ba natin hindi sinasang-ayunan na ang mga karumal-dumal sa lumang tipan ay hindi pa rin ipinapakain sa panahon ng Kristiyano? Bakit? Kasi una, ayun nga, may mga palatandaan. And then isa pa, wala ka namang mababasa dito na uhintil kumain ng karumal-dumal sa bagong tipan. At saka isa pa, hindi pagkain ng mga hintil sa Biblia ang karumal-dumal. Hindi pagkain, tanungin mo ako dyan. Tatanungin mo ako dyan. Kasi wala rin naman talaga akong mababasa na pagkain niya. Hindi, wala nga. Okay. Si Kristo ang pundasyon natin na mga Kristiyano. Basahin nga natin ano ang sinasabi sa aklat ng unang Pedro. Ang talata ay, kapitulo ay 2. Ang talata ay 21. Ang sabi dito, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsusunod sa mga hakbang niya. Yan po ang sinusundan ng Seventh-day Adventist, kapatid. Yan po ang sinusundan. Bakit? May halimbawa si Kristo. Ano ba ang halimbawa ni Kristo? Hindi siya kumakain ng mga karumal-dumal. Kasi bakit? Hindi siya labag sa kagustuhan ng Ama. Okay? Hindi siya labag sa kagustuhan ng Ama. Hindi katulad ng ipinapangaral ng mga Kristiyano ngayon, ang tawag sa nominal Christian. Nagki-claim ng na Kristiyano sila, ngunit hindi sumusunod sa halimbawa na ibinibigay ng Diyos. Ngayon, kagaya ni Apostol Pablo, tatanungin natin, sa aklat ng unang Korinto, kapitulo 11, ang talata 1, hindi ko nababasahin, sa NLT translation, ang sabi niya daan, you should follow my example just I follow to Christ. Okay? Anong sabi sa aklat ng Korinto? You should follow my example just I follow to Christ. Sumunod itong apostol na ito. Hindi lumalabag. Ngayon, kaya nga tinanong ko siya, kumain ba? Gusto nga pa sana kitang tanongin, nakalimutan ko lang eh. Kumain ba si Apostol Pablo ng karumal-dumal? Yun bang gagamitin mo sa aklat ng Korinto, Roma? Wala kang mababasa doon na kumain si Apostol Pablo ng karumal-dumal. Buksan po natin ang ating isip, mga minamahal kong kapatid. Yan. Bakit nga ba dito, basahin natin itong aklat ng unang Timoteo o ikalawang Timoteo, kapitulo ay ikalawang Timoteo, kapitulo 2, ang talata ay 19. 2:19 ng ikalawang Timoteo. Gayon may
ang magtibay na sasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Pakinggan nyo ha. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Lumayo sa kalikuan. Tanongin niya, sabi bang pagkain dyan? Bakit? Yung pagkain, hindi pagsunod sa Diyos, kalikuan yan kapatid. Kalikuan yan. Kaya ginamit ko ang talatang ito. Bakit? Ano pa ba? Sa aklat na ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata ay 16 hanggang 17. Sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan ay sinasiyahan ng Diyos, ay nagpapakinabangan din naman sa pagtuturo. Kaya nga kami mga Seventh-day Adventists narito, nagtuturo kami na yung mga ipinapangaral ninyo na mga karumal-dumal na akala ninyo malinis na yan pala ay hindi. Narito kami na mga Seventh-day Adventists. Yan, narito kami. Ya? Narito kami na nagtuturo sa pagsansala, sa pagsaway. Yan. At ikatututo na nasa katuwiran. Talatang 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Okay? Sakdal. Okay? Paano ba naman yung kakain ka ng karumal-dumal? Paano ka magiging sakdal? Yan, dinudumihan mo yung sarili mo. Yan. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan. Kapatid, ano? Okay. Ikalawang Timoteo, unang Timoteo, Kapitulo 4, ang talata ay 7. Sayin nga natin ito, kung ano ba yung sinasabi dito? Unang Timoteo, Kapitulo 4, ang talata 7. Datapat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan, at magsanay ka sa kabanalan. Itakwil mo ang alin? Kathang masama at walang kabuluhan. Yung pag-iisip natin, nasa personal consumption lang po natin yan. Kung akala natin na ang mga karumal-dumal ay malinis na. Yan ay katha eh. Katha yan kapatid. Hindi yan. Eto, pakinggan mo ha. Sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, ang talata 19. Kapitulo 3. Ako ang sundan mo kapatid. Sundan mo ako. Ito. Pilipos 3:19. Na ang kanilang kahihinatnan. Sino yung kahihinatnan? Sa talatang 18 muna tayo. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa iyo, at ngayon sinasabi ko sa iyo na may pag-iyak na sila, ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Tuloy. Na ang kanilang kahihinatnan, sino yung kaaway ng krus ni Kristo? Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Yan. Okay? At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Ano bang ginagawa ng mga tao ngayon? Karamihan. Nag-iisip siya ng mga bagay na ukol sa lupa. Yan. Oh? Ano daw ang kalaban ng krus ni Kristo? Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ito yung nagkakatha kapatid. Okay. Tuloy pa natin sa 18. Sa ano pala? Dito sa Biblia, hindi mo talaga kailanman mababasa. Dito? Hindi mo mababasa eh. Kasi alam mo kung bakit, kapatid, Dino? Masarap sanang kumain yan. Oo, yung sinasabi mo na malinis, masarap yung kumain. Agree ako dyan, masarap kumain yan. Kung ako lang, kakain ako yan. Yun nga lang, sumunod ako sa Diyos.
Hindi ako tagalabag. Sumusunod ako sa Diyos. Ayaw ko na tawag ito, suwayin ang Panginoon. Kasi bakit? Ang sabi niya sa aklat ng Juan 14:15, if you love me, obey what I command. Okay? Ano daw ang pinagutos kanina? Lumayo kayo sa kalikuan. Yung katha po natin na mga hindi tama, nag-iisip tayo na akala natin ay malinis na yan. Sa atin lang yan. Kaya nga sabi sa aklat ng Pilipos 3, may pagtiyak na sila ang mga kaaway ng cross ni Kristo.